malayong matikas ang tindig ng BRP Sierra Madre ng Philippine Navy. Nakaposte ang barko 176 nautical miles mula sa Puerto Princesa o 12 oras na biyahe sakay ng barko. Pero sa malapitan, bubulaga sa iyo ang kalunos-lunos na kondisyon ng barko. Sira-sira, puro kalawang at hindi na umaandar simula nang tumirik sa Ayungin Reef sa West Philippine Sea noong 1995. Sa lahat mga sundalong nakadeploy sa West Philippine Sea, ang mga nasa Ayungin Reef ang may pinakamahirap ang kalagayan. Nakasakay nga sila sa barko, hindi naman ito umaandar. Mas matindi pa ang kondisyon sa loob ng BRP Sierra Madre. Delikado nang maglakad dahil anumang oras pwedeng bumigay ang butas-butas na deck ng barko. Malapit na rin bumagsak ang mast nito. Mahirap isipin na may mga katagal sa tila lumulutang na tetanong barko. Pero 5 Marines at 2 Navy personnel ang nagbabantay dito. Ang misyon nila, ipagtanggol ang mga islang pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Medyo mahirap ang buhay dito kasi una-una wala kaming puno dito, wala kaming lupa. Pero nakakapag-adjust din naman kami kahit papaano. Sa kinakalawang na upper deck ng barko, natutulog ang mga sundalo. 2 raw ang pinakamatindi nilang kalaban, ang matinding init ng araw at lungkot. Kaya naman may maliit daw silang hiling. Kung mabibigyan kami dito ng unting kahit na signal lang ng cellphone para hindi rin kami makuha sa mga pamilya namin. Umaasa silang maaayos din ang kanilang bubong para mas malaki-laki ang kanilang masisilungan kapag umuulan. Sabi ng Western Command ng Armed Forces, may plano na silang magtayo ng mas maayos na struktura sa Ayungin Reef. This is our territory. Why should we be concerned with other countries? When in fact they themselves are putting up bigger, more modern structures. They even have, they're planning to put up marinas and airstrips. So I didn't hear our authorities complain about that. So why do we have to worry about their complaints? Gigibain daw ang BRP Sierra Madre kapag naitayo na ang mas maayos na kampo sa Ayungin Reef. Errol Kabatbat, News 5.